Very successful po yung drill, no? Yung para sa safety ng mga kabataan because nga unfortunately yung nangyari nga dyan po sa Tacloban na nagkaroon po ng shooting incident na may 30 estudyante namatay. We'll just ask for an update. Ano na po ang protocol po kung sakali po, God forbid, hindi na po sana maulit, na magkaroon po ulit ng shooting incident sa mga paaralan? Ang trigger po nito nung sa Tacloban po kasi nung nangyari yung insidente, na-observe namin na hindi talaga alam ng mga teachers yung gagawin during the incident at with the active shooter sa school. Kasi nga ang DepEd, ang parang laging pinapractice namin yung sa earthquake saka sa fire drills. Correct. Medyo wala pa kaming mga drills and then mga protocols on the active shooter. Actually hindi lang siya active shooter, Ma'am Pat, kasi ang tawag na namin diyan active attack kasi 'di ba yung active stabbing attack din. So lahat po ng mga possible na mga incident, crime sa loob ng school ay gagawan po namin ng mga protocols and drills. Inuna lang po natin tong active shooter kasi lahat po nagulat na nangyari na sa Pilipinas yung nangyayari sa US. Kaya po kahapon, pinimula natin inilaunch natin yung para sa active shooter. And marami po susunod diyan, Ma'am Pat at Ma'am Ricky, na mga gagawin ng DepEd para maproteksyonan po ang mga schools natin. So, what is the protocol po, ASEC Roger, po sa active shooter? Is it duck, hide and run, or run, fight pala, no? Kasi minsan, dalawa pong version pong narinig namin. So, I just want to establish what is the protocol pag may active shooter po. Okay, so once na marinig ng mga bata yung PA at yung siren sa loob ng klase. Okay. Sa loob ng school, tatlo po 'yan. Una, magra-run ka, pangalawa hide, and pangatlo, kung talagang kinakailangan is fight. So, run, hide, pero and ito fight. pong fight na po, yung pinakahuli po yung fight, ito po ay kayang gawin lang ng mga adults na, yung mga nasa senior high school, o kaya junior high school. So yung sa elementary, po talaga, run and hide. Run and hide. Nakita niyo po kahapon sa loob mismo ng classroom ay tinuruan yung mga bata paano barikadahan ng mga upuan. Ibaba yung kurtina para walang hindi visible yung nasa loob. Para madilim. At magtago doon sa concrete wall at dumapa kung kinakailangan. At napansin din po talaga nung isang expertong in-invite natin, yung observation during the drill, at sinabi niya na sana walang tatayo doon sa harap ng pintuan kasi tatagos din yung yung bala. At yun nga yung exactly, Ma'am Pat, yung nangyari sa Tacloban. Yung bata na namatay, yung hero, ay doon nga siya pilit yung sinasara yung nilalak yung pinto at doon siya nabaril. Nako.